TV. So another day, another spear fishing day na po karon. So karon Wednesday, pits sa 19 no. So around 4. So karon quick afternoon dive lang tayo niya. Gitar type pag sugbawa. So last dive na po siguro na ako niya, ibalik na po siya dive, pero okay na and let's go. Alright, what's up mga Kaol TV? It's been a while po tayo nakapag-post ng mga video natin on YouTube. So siya nga pala, Awol TV. Nagpapasalamat ako sa mga suporta at solid supporters natin dyan. So dito lang pa-intro. Let's start na po. Eto, may nakita kagad tayo isang parrot. Rabbit fish nga pala, or tinatawag nating kitong. So decent or good size, kaya tirahin na kagad natin. At siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga spear fishing video ko. At paki-like and share na lang din sa mga posted video natin on Facebook or on Reels by Renla Brian Walker Entong at saka Awol TV Official. Kaya let's go! So sa araw na to nga pala, wala akong dalang ating tinatawag nating tuhugan. So dito connected na kaagad yung isda natin sa may dulo ng ating tinatawag na palihan, kung sa Bisaya pa sa amin. Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog, pero yun yung extended na nylon na nakakonect sa ating shafting. So dito nag-drop agad tayo sa medyo malalim na part kasi low tide ngayon. So unlock po tayo, or may unlock po tayo ng mga bagong spot na sinisisid natin dito. At dito may naspatan tayo mga rainbow runner, kaso sobrang ilang, medyo napalayo kaagad nung makita yung spear gun natin. So napakasayang, pero okay or goods naman. So dito grabe, sobrang dami ng mga bait fish natin. Ito nga pala yung pinaka famous na sardines run dito sa Mualbual. So ito yung dinadayo ng mga guests or mga turista, at nakikiswim along na lang din sila kasi sobrang ganda ng video pag yung cameraman is nandun sa ilalim at yung bibidyohan is nasa itaas. At yun, nung umabot kaagad tayo sa itaas is may nispatan kaagad tayo isang middle fish, at syempre anti-zero yan para sa atin dito. So sa mga vlog natin or sa mga video natin, palagi natin itong nakikita or na-hunting kasi nga sa sobrang daming mga sardines, sobrang dami din ng mga predators kagaya ng mga balo or siyang tinatawag nating needlefish. So ito yung second catch natin, isang needlefish, at syempre meron na tayong isang good size or decent size na isang rabbit fish or tinatawag nating kitong. So babala nga pala sa ginawa ko ngayon kasi hindi nga ako nagdala ng ating tinatawag na tuhugan, is directed na yung isda or pagtuhog ko sa aking mga huli. Pero advisable lang po to pag nandun lang tayo sa medyo mababa or mababaw, kasi ang problema nito is nagkakabuhol-buhol to pag hindi mo napatay ng maayos yung isda at inilagay mo sa ganitong setup. Pero goods naman kasi medyo sanay na din ako sa ganitong setup sa pamamana. At yun, syempre may naispatan naman tayong good size or decent size na balo, at syempre yan yung mga pang-ulam natin. So dito sa amin, kung mahilig ka lang talagang mamana, is insured palagi yung ating pang-ulam. At safety tips nga pala sa paghawak ng ganitong klaseng isda is ugaliin talagang hawakan yung may ulo na part. Mas mainam pag namamana tayo, meron tayong safety gloves para sa pagdakma ng ganitong isda is hindi tayo nakakagat. At yun, sobrang dami talaga ng mga kuha natin or mga needlefish. Kaya let's go and check the clip. Alright. Tips from the pro. Hindi po ako yung pro. Marami po tayo mga spearo na sobrang gagaling ng mga technique nila sa paghahantang isda. Example na lang po natin sina AG, Spear Fishing Diary, Joy Adventure, kay James X3, at syempre kay Ruel de la Cruz, at syempre kay Silent Hunter Bugoy, which is sobrang accurate ng kanyang fish call. So fish calling is yung pinakauna nating pinaka basic na technique. Ginagamit po natin yung ating sound galing sa ating throat, parang ganito po.
So meron ang isang fish calling or pinakamagandang sounds, which is yung mabisang paraan sa paghahunt ng mga tree valley. So second po is meron po tayong tinatawag na dusting. So sobrang ganda din or sobrang inam ng ganyang mga klaseng technique. Halos lumalapit na isda niyan is yung mga jobfish or iba pang mga pelagic, lalapit yan. At meron din tayong tinatawag na scratching. So pag meron tayong nakikitang mga batong maliliit sa ilalim, kinikis-kis natin yan sa ilalim, or di kaya gamit ng ating rubber gloves is ini-scratch natin yung ating rubber sa ating pana. So yun lang po. At syempre, pinakamagaling or pinakamagandang tips, laging mag-ingat, dive safe always mga kaspero. Alright, so dito second dive nga pala natin to nung nakarang araw. Nag-dive din kasi ako, morning dive tayo sa mga clip na to. So dito may napana tayong mga tinatawag nating rabbit fish or mga kitong. So sobrang dami ng kitong pag umaga kasi hindi pa ganong or wala pa ganong diving activity dito sa amin. So sobrang basic yung mga ganitong isda pag hindi pa gaanong nabubulabog sa ilalim. So dito nag-ambush strategy tayo at meron tayong naispatan na malalaking kitong dun sa may unahan. Syempre prepare na agad tayo sa ating aiming position, at yun pag medyo malapit na sa ating spear gun is titirahin na kagad natin. Alright, at yun tinamaan, and then let's go and check the clip. Let's go! Alright, at yun, sobrang laki ng nakuhuli nating kitong. So iba't iba tayo nito mamaya, yung pang ulam natin, pang sabaw. At syempre pag mahuli tayong isda is mercy killing kagad. Ethical way na lang po sa pagpatay ng isda, since uulamin din naman natin. To lessen the suffer of the fish is just by pointing knife directly to the head and then do some bleeding para hindi gaanong malangsa yung isda natin at napaka-goods yung quality ng meat. At dito shallow water hunting na tayo, since meron na tayong isang malaking kitong, at dito may naspatan tayong mga maliliit na mga tinatawag nating danggit or good size na danggit. Actually oversized na to para sa isang danggit. So good size na good size, at yun tinamaan pa nga. And then may pang-ulam na tayo, since morning dive to, sobrang sarap or sobrang ganda ng ating pang-ulam mamaya, pang tinola. Alright, at ito na yung last nating huli kasi medyo late na tayo. Marami ng mga guests mamaya. Syempre nag-dive tayo dito mga 6 to 7 AM. So pag 7 AM sobrang dami na ng mga guests. At dito, ito yung time na muntikan pa tayong matamaan ng isang pumboat. Dito sobrang shallow to, mga nasa 2 meters deep lang ata to, or 7 feet or 8 feet, hindi ko matansya, pero sobrang lapit lang talaga. Dito muntikan na tayong mabangga ng isang helicopter or isang pumboat. So buti na lang at nakailag tayo at medyo sumisid pa tayo ng konti para hindi matamaan yung ulo natin. At ito yung suma total na kuha natin nung nag morning or quick morning dive tayo. At syempre balikan natin yung activity or dive natin nung 19. So dito nag-drop kaagad tayo for our last shot. So syempre dito siya nga pala yung kaya yung sinasabi ko yung ating paglagay ng isda dito, pinaka delikado po talaga to kasi baka magkabuhol-buhol. Pero syempre bago ako nag-dive down is inayos ko muna yung ating spear gun
at saka yung isda na hindi siya magkabuhol pag tinira. So safety po tayo dito sa part na to, at dito nagantay tayo ng mga pelagic since sobrang dami ng mga bait fish. So kita nyo yan, yung may umiilaw-ilaw, bait fish po yan. Yan po yung mga sardines dito. At dito nakitago tayo sa may isang fan corals. So napaka safety or napakaganda ng spot ng taguan natin para hindi tayo kita ng isda. So check natin yung clip since medyo gumagalaw-galaw na yung mga isda. So syempre meron pong mga malalaking pelagic pag ganyan, pero medyo matagal-tagal din tayo dito sa ilalim at konti lang yung hangin natin, kaya syempre resurface na kaagad tayo. At dito tingnan nyo naman kung gaano ka ganda at gaano ka dami mga isda dito sa amin. So siya nga pala, nandyan po tayo, or dito po natin makikita yan dito sa Mualboal. At yun, may nakita tayong isang balo pero hindi nahuli, kaya uwi na kagad tayo since marami na tayong pangulam. At siya nga pala, meron nga pala tayong nakuha ang tinatawag nating shark mackerel or ansuan, kaso hindi ko na video kasi akala ko naka-play yung GoPro, pero okay lang yan, solid din naman, may pangulam na tayo. Alright, so what's up mga Kaul TV na? So uli na ta, pasado alas 5:38. So dinalian na ito magpamana, no? Okay. Panudan ra pud ato ba niya, wadam hanga lapas pa man panudan atong kuha. Kaning sa dako nga isda or lansuhan na last clip, sayang kayo, wa nako ma-play ang video, no? So abi katuo ko nga ga-record, so sayang kanina lang sa so sarag yapon. Alright, dinawat nga nag-enjoy mo. Okay.